Matapos maispatan sa Luzon at Visayas, may namataan ding mga barko ng China sa Mindanao. Kabilang dyan ang higanting Chinese Navy warship na may kasamang isa pang warship at oil tanker na namataan sa Sulu Sea, malapit sa Basilan. Ayon sa Philippine Navy, binuntutan ng BRP Jose Rizal frigate mula Bajo de Masinloc ang isang Junkai Class 2 missile frigate hanggang Mindoro. Doon ay may isa pang Chinese warship at oil tanker ang sumalubong. Mula Mindoro, naglayag ang 3 barko patungong Basilan. Habang palapit sa Mindanao, sinalubong sila ng eroplano at mga barko ng Pilipinas. Wala pa pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila kaugnay nito. Ayon sa isang security analyst, lampas na sa 10-dash line ang ikinikilos ng mga barko ng China. They're moving into our archipelagic waters. So that's actually beyond the 10-dash line. It's a show of force. Kasama yan nung pag-deploy nila nung kanilang Coast Guard, yung monster ships, no? Lalo na talagang mainit na ulo nila sa atin, yung pag-deployment ng Typhoon. These 3 warships passed through our archipelagic waters. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. May binubuong Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA ang Pilipinas at New Zealand na layong palakasin ang ugnayan ng militar at maritime security ng dalawang bansa. May unang balita si JP Soriano. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, dumarami pa ang mga bansang nais magkaroon ng mas malakas na ugnayan sa Pilipinas pagdating sa military at defense agreements. Ang pinakabago sa mga bansang ito ay ang New Zealand na inanunsyong matagumpay nang natapos ang unang round ng pag-uusap ng dalawang bansa para sa isang Visiting Forces Agreement. There is strong political commitment to concluding a status of visiting forces agreement, and officials met recently for productive and constructive discussions. Sa pamamagitan ng Status of Visiting Forces Agreement o ZOVFA, inaasahang mapapalakas ang ugnayan ng militar at maritime security ng Pilipinas at New Zealand. Dati nang may kaparehong kasunduan ng Pilipinas sa Amerika, Japan, Australia, France at Canada. Bagaman hindi raw nakatuon ang ZOVFA sa anumang bansa, isa ang New Zealand sa mga dati nang naghayag ng pagkabahala sa mga agresibong hakbang ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kaya mas marami raw kaalyadong bansa, mas mainam para sa Pilipinas, ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Both countries and multilateral countries' initiative to resist China's unilateral narrative to change international law. So the VFA with New Zealand will be very important for us for that purpose. Sinabi ito ni Teodoro na isa sa mga panauhin ng Embahada ng New Zealand sa Pilipinas na ginugunita ang kanilang Waitangi Day. Natanong din si Teodoro kaugnay sa pagmamatigas ng China Coast Guard at patuloy na pagpapatrolya palapit sa mga mainland areas ng Luzon na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dinadaan sa laki. So, I mean, they're just proving to the world what kind of people they are. The Chinese Communist Party. Nauna nang iginiit ng Chinese Foreign Ministry na karapatan daw nilang magsagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea bilang bahagi raw ng kanilang teritoryo. Yan ay kahit pa ibinasura ng United Nations Arbitral Tribunal noong 2016 ang lahat ng claims na ito ng China at pumabor sa Pilipinas. Ito ang unang balita, JP Soriano, para sa GMA Integrated News. Ilang beses daw tinarget ng mga hacker ang cellphone ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa gitna ng mga pag-uusap ng Pilipinas at Amerika sa mga issue ng seguridad. Ayon kay Romualdez, galing ang impormasyon sa intelligence community ng Amerika. May unang balita si JP Soriano. Habang binubuo ang pinakamalalaking kasunduan ng Amerika at Pilipinas na may kaugnayan sa maritime security at pagpapatibay ng kooperasyon sa West Philippine Sea, nagpahayag ng pangamba sa posibleng cyber attack si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na isa sa mga nanguna at tumutok sa mga negosasyon. Our relationship with the United States is a very important one.
vis-a-vis the challenges that we face right now in the West Philippine Sea. So obviously we're vulnerable to this type of cyber attack. Sa isang forum sa isang universidad sa Amerika kamakailan, nabanggit ni Romualdez na tinarget umanong ihak ang kanyang telepono base sa impormasyon mula sa intelligence community sa Amerika. The information was passed on to me by our friends in the American intelligence community that I was one of those that a target for being hacked, my telephone. And so I remember, I'm sure probably the Chinese ambassador Wang does not remember, but in one of those occasions, I think it was a Van der Noor in Malacanang, I talked to him. I said it in jest. It was just a joke, but I meant it. That that my phones are being hacked and I can't afford to change my phones anymore. Sa pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas, itinanggi raw ni Wang ang sinabi ni Romualdez. Matagal na din daw na hindi nakikita ni Wang si Romualdez. Hindi raw alam ni Wang kung saan nakuha ni Romualdez ang mga pahayag niya kaugnay sa Chinese hacking issue. Tugon dito ni Romualdez. Of course, it will be denied. It could be private Chinese hackers. We don't know, but the fact of the matter is, and now we have stories in the Philippines about espionage, the Chinese spies that are roaming around. Kabilang sa mga nabuong kasunduan ng Amerika at Pilipinas itong mga nakaraang buwan, ang US Rotational Force Posture ng Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, ang makasaysayang trilateral summit ng Amerika, Japan at Pilipinas sa Washington. Sa mga pulong na ito, nabuo rin ang ilan sa mas konkretong aksyon at tulong ng Amerika para matiyak ang malaya at ligtas na paglalayag sa South China Sea at West Philippine Sea. At dahil sa anyay nakikinig sa kanyang telepono, sabi ni Romualdez na kailangan niyang bumiyahe sa Pilipinas para personal na masabi kay Pangulong Bongbong Marcos ang ilang napakahalagang impormasyon. On very important matters that I have to report to the President, I have occasionally flown back to the Philippines, a 24-hour flight to the Philippines at my own personal expense to be able to report to him on matters of paramount concern for our security. Ditong mga nakaraang linggo, ilang Chinese nationals na nasa Pilipinas ang inaresto ng NBI dahil sa mga alegasyon ng pang-espiya o espionage. Tinawag ito ng Chinese Embassy na mga espekulasyon lang. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Simula ngayong Miyerkules, February 5, 55 pesos kada kilo na lang ang maximum suggested retail price, MSRP ng Department of Agriculture sa imported na bigas. Ramdam na kaya yan sa palengke? Live mula sa Pasig City, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, simula nga ngayong araw ipatutupad na ang mas mababang maximum suggested retail price na 55 pesos kada kilo para sa imported na bigas. Ramdam ang pagbaba ng presyo ng bigas dito sa Pasig Mega Market ayon sa ilang mamimili. Pati naman ako masasawsaw. Alas 4 ng madaling araw, nadatnan namin nag-aayos ng signage ang rice vendor na si Belen sa Pasig Mega Market. Simula kasi ngayong araw, ipatutupad ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila ang mas mababang maximum suggested retail price o MSRP ng imported rice. Ang dating MSRP na 58 pesos kada kilo ng bigas, 55 pesos na lang ngayon. Ayon sa ilang nagtitinda, ramdam ang pagbaba ng bigas nitong mga nagdaang araw. Nagkakaroon na tayo ng 14 na maganda. Although may 38 ako, so yun naman medyo may kaunting pitik lang. Pero maganda rin naman ang kanin. Ngayon naman ang mga tao binibili nila mababa. Nakatitipid din daw si Marcelina na arawan bumili ng bigas para sa kanyang karinderya. Okay naman po yung 48 po pinagsasahin ko araw-araw. Kaya yun na po binibili ko. Maganda naman po, mahilab. Maganda po sa isahin. Dito sa Pasig Mega Market, ang kada kilo ng ordinaryong local rice mabibili sa 42 pesos hanggang 64 pesos, habang ang premium nasa 53 pesos ang kada kilo. Ang imported rice naman, gaya ng hasmin at yung inaangkat mula sa Thailand, ibinibenta na sa mas mababang 53 pesos hanggang 55 pesos kada kilo. 1,125 na lang po. Dati 1,150 po yan.
Yung ibinaba niya, pwede nang pandagdag sa mga ibang bilihin. Lahat ng bagay, lahat ng tumataas. Ito palang nararamdaman kong bumaba. Sana tuloy-tuloy ng pagbaba ng bigas. Ang diskarte ko po ngayon is mag-try ng mas mababa na bigas para medyo mas makatipid. Kasi dati ang binibili ko po 46. Kasunod ang deklarasyon ng food emergency sa bigas, pwede na ring makabili ng NFA rice sa halagang 35 pesos kada kilo sa mga susunod na araw. Ang National Food Authority o NFA maglalabas ng mga stock na well-milled rice na aabot sa 150,000 metric tons sa loob ng 6 na buwan para ibenta sa publiko. Ibebenta ito sa mga itatalagang lugar ng lokal na pamahalaan, government-owned and controlled corporations o GOCCs at kadiwa ng Pangulo outlets. Igan, ayon sa ilang rice vendors, mas dumami daw ang bigas na nabibili ngayon ng mga mamimili ngayong may pagbaba nga sa presyo ng bigas. Pero sabi nila, mas okay daw kung mas bumaba pa nga ang presyo para mas maraming pagpipilian ang publiko at syempre para naman daw mas madagdagan pa ang kita ng mga nagtitinda. At yan, ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa umiiral na food security emergency sa presyo ng bigas, makaparayan po natin tagapagsalita ng Department of Agriculture si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang umaga po. Magandang umaga, Arnold. Magandang umaga po sa lahat. Paano po makakatulong sa mga mamimili itong dineklarang food security emergency ng DA? Yes, Arnold. Dahil maglalabas ang National Food Authority through the FPI para sa mga lokal na pamahalaan at saka sa mga government agencies, ganun din sa ating mga kadiwa ng murang bigas. Ilalabas sila to at 33 pesos at pwede namang ibenta ng mga lokal na pamahalaan at mga agencies sa halagang 35 pesos. So magkakaroon ng alternatibong mas mababang presyo ng bigas ang ating mga kababayan. Ilang tonelada po itong stock ng NFA na pinag-uusapan po natin? Ang kabuang stocks ng NFA ngayon ay nasa 300,000 metric tons. Bagamat ang ilalabas muna sa period na ito ay nasa mga 150,000 metric tons. So yun yung unang munang nakaprogram. Opo. At may mga interesado na po bang LGU na bibili sa halagang 33 pesos kada kilo? Nakapaglabas na ng imbitasyon ang National Food Authority sa mga LGUs, particularly dito sa Metro Manila, at meron ng mga nag-respond. So kahapon hanggang ngayon ay inaayos yung mga guidelines at posible sa mga susunod na araw ay magkakaroon na ng paglabas ng bigas ang NFA. So isa rin po sa nais ng food security emergency na yan, mabigyan ng pagkakataon ng NFA na talaga pong ipinagbabawal ng batas na magbenta po ng bigas, di ho ba? Yes. Sa Republic Act 12078, bawal talagang maglabas at magbenta ang NFA directly sa mga pamilihan. Opo. So ngayon, may pagkakataon na silang bumili ng palay sa magsasaka direkta. Ang pangamba, baka baratin naman po. Meron po bang presyo tayo? Magkano naman bibili natin sa local farmers itong mga bigas o palay? Ang NFA, ayon na rin sa itinakda ng NFA Council Resolution, ay mamimili ng palay sa NFA sa halagang 21 to 23 para sa drying clean, ito yung tuyo, mataas ito na presyo. At para naman doon sa fresh ay nasa 17-18 pesos per kilo. Ang pinarating na magsasaka, yung mabagal daw po na proseso sa pagbili sa kanila at bukod nga dun sa baka murang presyo. Sapat na ho ba yung presyo tsaka naayos na yung ating ikangay bilis ng pagbili sa kanila? Actually, marami ng improvement na nagawa ang NFA sa kanyang cereal procurement, lalo na dito sa palay. At nagkaroon na rin siya ng mga additional facilities. So malaki na yung improvement dyan. At mataas nga yung presyo kumpara doon sa mga local traders natin na namimili ng palay. At 21 to 23 pesos per kilo. Asik de Mesa, sa kabila ng paglabas nga ng supply ng bigas sa NFA, pag nagkaroon ng kalamidad, may sapat pa ho ba tayong supply? Sinisigurado yan ng ating kagawaran at ng NFA dahil pangunahing mandato yan ng NFA
mamili ng palay at magkaroon ng buffer stocking para sa mga kalamidad at sakuna. In fact, ito nga ang unang ilalabas ay 150,000 metric tons. At magandang timing dito, Igan, ay dahil ngayon, February, mag-start na rin yung anihan para sa dry season. So, tama kaya kailangan talaga maglabas at ngayon naman mag-start ka rin mamili. So, meron ka ng naunang na-imbak tapos meron pa uling susunod. So, wala naman tayong problema pagdating sa bagay na ito. Opo. Kahapon po sa panayam ko kay Secretary Kiko Chu Laurel ng DA, inamin niya na may manipulasyon ng presyo sa panig ng traders at supplier. May listahan na ba kayo ng mga pangalan na maaari nating ikangay kasuhan at maparusahan naman? Patuloy yan na tinitingnan at tiniimbestigahan, Igan. In fact, meron ng naunang 10 na blacklist ang BPI sa larangan ng pag-import at hindi na sila pinayagan na mag-issue ng sanitary and phytosanitary import clearances. Opo. Lipat tayo sa itlog. Sabi ng DA, ang projection nyo, magigipit kayo ng supply ng itlog sa Abril. Pero sabi ng Philippine Egg Board Association, mataas po ang produksyon ng itlog ngayong taon. At tama yung Igan. Actually, sa mga sandaling ito, meron tayong nare-record na overproduction, oversupply ng itlog. Oo. Ang pinapangambahan lang ni Secretary, kagaya ng pag-ikot niya sa official visit niya sa Amerika, na matindi yung tama ng highly pathogenic avian influenza doon. Talagang kulang ang supply nila at napakamahal. So, nagkakaroon tayo ng proactive stance para maiwasan yung ganong klaseng senaryo. At sa itlog kasi, sa layer industry, meron kasing cycle dyan na kapag nagkakaroon ng overproduction, nagkakaroon sila ng kaling ng kanilang mga layers at eventually, pag minsan, nararanasan na biglang dadrop yung supply para magmahal. So, ano yan, parang tinitingnan natin na hindi mangyari paulit-ulit yung mga ganong cycle para mapanatili na maganda yung supply ng itlog at hindi magtaas bigla ng presyo. Opo. Naiintindihan natin na maganda naman ang production. We're just being cautious sa mga susunod na araw. Opo. Huli na lang po, sobrang mahal ng baboy. Baka mag-MSRP rin sa baboy? Yes. Ano yan? Under study na ngayon at after nga nitong bigas, dahil nakafocus lang kami ngayon sa bigas, susunod itong MSRP ng baboy, talaga nakikita natin na meron ding sabihin natin na maling pagpipresyo sa baboy dahil napakataas. May namamantala rin. Posible yan. Okay. Maraming salamat. DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Mabuhay ka. Good morning. Pasintabi sa mga nag-aalmusal, mahigit 2 linggo na ang nakalilipas mula nang nasunog ang isang cold storage facility sa Quezon City. Pero hanggang ngayon, perwisyo pa rin sa mga residente roon ang mabahong amoy mula sa pasilidad. May unang balita live si James Agustin. James. Igang, good morning. Amoy na patay na daga at nabubulok. Yan po yung nirereklamo ng mga residente na nakatira malapit dito sa nasunog na cold storage facility. Dito po yan sa Barangay Del Monte sa Quezon City. Hanggang ngayon kasi, Iga, na hindi pa rin natatapos yung paghahakot dun sa mga nakaimbak na frozen meat products. Apektado maging yung mga nagtatrabaho sa mga kalapit na commercial establishments. January 20 pa nang masunog ang cold storage facility na ito sa FPJ Avenue sa Barangay Del Monte, Quezon City. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Problemado pa rin ang mga residente dahil hindi pa natatapos ang paghahakot sa mga frozen meat product na nakaimbak sa loob. Masangsang pa rin ang amoy mula sa pasilidad. Amoy patay na daga, ganun na amoy. Parang may patay na tao, mas kaya nakakaano ng sikmura. Talagang parang bulok na bulok talaga siya, yung mabaho. Ang mga napapadaan sa lugar nagtatakip ng ilong, naglalakad man o nakasakay sa jeep. Pinaka-apektado ang mga residente nakatirang malapit sa cold storage facility. Sobrang hirap po kasi araw-araw kumakain ka, tapos gano'n yung naamoy mo, nakakawalang ganang kumain. Tapos matutulog ka, gano'n din maamoy mo, puyat ka na gano'n maamoy mo. Sumasakit na rin ang tiyan, gano'n, mga ulo, hindi makatulog sa gabi. Si Ricky na nagtatrabaho sa kalapit na construction site, pinatungan pa ng tuwalya ang suot na face mask. Napakabaho. Tuwing umaga. Pag pumapasok kami dito,
Lahat kami, mga trabahador namin dyan, nagpe-face mask. Ganyan din ang tinitiis ni Nick na 12 oras ang duty sa sari-sari store. Tumumal din daw ang bentahan ng kanyang pansit at siopaw. Hindi ka makakain sa sobrang baho niya. Tapos yung sakit sa ulo. Tapos yung parang, alam mo yun, tuwing uwi ka sa barracks mo, nangihina ka. May incident command post ang QCDRMO sa labas ng cold storage facility. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan sa isang pahayag na tinututukan nila ang agarang paghahakot at pagtatapon ng mga debris at nadamay na frozen goods. Samantala, Igan, sinusubukan pa natin na makuha yung panig ng pamunuan nitong cold storage facility. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee na iurong sa October 13 ang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Senate President Chis Escudero, yan ay para masigurong malinis at payapa ang pagsagawa ng eleksyon doon. Napagkasunduan din sa BICAM meeting na i-extend na muna ang termino ng kasalukuyang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Hindi naman lumagda sa BICAM report si Deputy Minority Leader Mujib Hataman na kinatawan ng basilan na bahagi ng BARMM. Anya kung gusto raw ng kapayapaan, dapat hayaan mga taga Bangsamoro na pumili ng kanilang mga leader sa eleksyon sa Mayo. Para maging ganap na batas, kailangan munang pagtibayin ng plenaryo ng Senado at Kamara ang BICAM report at mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tax Awareness Month po ngayong Pebrero. Tinanong natin ang ilan nating kapuso kung kayo masusunod. Saan nyo gustong mapunta ang mga ibinabayad nating buwis? Alamin sa Street Hirit Live ni Bam Alegre. Bam! Igan, ayon nga sa isang kasabihan, 3 lang daw ang tiyak, no? May life, death, and taxes. At ngayon, Tax Awareness Month, nagtanong-tanong tayo dito sa kalye kung ano bang gusto nilang maging kahantungan ng mga kinalektang buwis sa kanila. Narito ang Street Hirit. Ngayon, Tax Awareness Month, ang tema, buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Totoo naman yan kung nagagamit ng tama ayon sa ilan nating nakausap. Nagkaroon ng mild stroke ang vendor na si Ruben Cabantog kamakailan. Kaso pagdating sa ospital, pag walang pera, halos di raw siya mapansin. Dito sana niya maramdaman ang binabayaran niyang buwis. Katulad sa akin, na mild stroke na po nga ako. Tumakbo pa ako nga dyan sa ospital sa Pasay. Pag wala ko nga ako yung pera, hindi kayo papansinin. Gusto ko po sana, yung gobyerno natin, magpapatay po ng ospital na para talaga sa mahirap. Ang habal-habal driver naman na si Jamal Barauntong, simple ang hiling. Maraming mag-aaral sana makinabang sa buwis na ibinayad ng maraming Pilipino. Gusto ko lang yung mga programa na mga katulad ng mga nag-aaral ng mga kabataan ngayon. Gusto ko lang, yun lang. Noong 2023, 2.52 trillion pesos ang nakolektang buwis ng BIR. Noong 2024, nahigitan pa nila yan. 2.85 trillion pesos na ang kanilang nakolektang buwis at ito raw ang pinakamataas na koleksyon sa loob ng 2 dekada. Mahigit 300,000 ng mga establishmento sa bansa ang binisita at na-verify ng BIR. 257 million pesos daw ang nakuha ng BIR sa pamamagitan ng compliance checks. 74,000 naman ng mga establishmento ang nagparehistro. Sa ngayon, 5.7 million na ang registered business taxpayers. Ang buwis na kinokolekta sa atin nagagamit dapat sa pagpapabuti ng ating quality of living, gaya sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at infrastructure. Kaya ang hiling ni Romel Poquita, sana makarating ito sa ating lahat at hindi sa bulsa lang ng mga tiwali sa gobyerno. Saan mo gusto makita yung buwis na yun? Saan mo gusto mapunta? Sa pamamayan po, kailangan sa ating makikita natin sa yung pinaghirapan ng pamamayan, yung mga buwis natin, na sana mapakinabangan, hindi yung ibang makikinabang. Iyan sa programa ng BIR kung saan panauhing pandangal ang Pangulo sa kanyang speech, nagbabala siya laban sa mga iiwas o kaya lalabag dito sa mga batas kaugnay sa tax collection dahil mas magiging mahigpit daw ang pagpapatupad ng mga tax law. Ito ang Street Hirit mula rito sa Pasay, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Binuksan na ang NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament. Isinagawa ang opening ceremony sa torneo kahapon sa Subic Bay Freeport Zone.
Hanggang Biyernes, magtatapat-tapat ang mga koponan sa qualifying round ng Men's, Women's at Juniors Division. Sa Sabado naman, gagawin ang semifinals at finals. Target ng Letran Lady Knights at Perpetual Altas Men's Team na makuha ang kanila ikatlong sunod na championship. Habang Emilio Aguinaldo College Juniors Team naman ang susubok depensahan ang kanilang kampyonato sa Juniors Division. Dumalo sa opening ceremony si Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News Regional TV at Synergy, Oliver Victor Amoroso. Pagtitiyak naman ni NCAA Season 100 Beach Volleyball Chairman Father Vic Calvo, mas magiging exciting ang kompetisyon ngayong taon. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka ring masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.